Unang tanong mula kay Chloe Hufana, Business World. Ma'am, about sa uplift meeting kanina, can we just get more details? Ano-ano po yung mga hakbang na pinag-aaralan pa po ng gobyerno? Sa ngayon ay napag-usapan ang na nabigyan ng pansin ng Pangulo, of course, yung mga natulungan na at maaari pa matulungan ang ating mga kababayan pagdating sa pagbibigay ng trabaho at pinagpilitan ng Pangulo sa ating Secretary of Energy, kay Secretary Sharon, na dapat na hindi maputol ang supply ng krudo o produktong petrolyo sa atin. Dahil ayaw po ng Pangulo ang stagnation. Nagkakaroon na po ng inflation dahil po bunga ito ng sigalot sa Middle East. So ayaw po na dumating pa sa estado ng stagnation, kaya kinakailangan po na ang supply ng krudo ay manatili at tuloy-tuloy sa ating bansa. At maliban po dyan ay gumagawa na po ng microsite ang DMW at ipinakita po to sa Pangulo. Ngunit sa ngayon ay ito ay pina-finalize para po mapakita sa taong bayan kung anong ayuda at ano po ang mga programang nagawa na at gagawin pa. Kailan po ila-launch yung microsite ng DMW? Most probably by next week at iimbitahin po natin mismo ang pamunuan dito ng DMW kapag po natapos na po ito para maipakita sa taong bayan kung paano ito mag-work. Hindi nyo po nabanggit yung excise taxes sa diesel and gas? Hindi po napag-usapan kanina. And bakit hindi napag-usapan first of all? And second po, mas bumababa po ba yung chance na bawasan alisin ang excise tax dahil sa rollback ng mga ng petrolyo? Hindi po siya napag-usapan kanina. Dahil po? Hindi po siya napag-usapan kanina. Okay, ma'am. On other matters, ma'am, yung sa Fitch Ratings revised the Philippines' outlook to negative from stable, citing exposure to the global energy shock and the recent graft scandal. May we just get the palace's reaction, ma'am? Yes, opo. Tinanong din po natin dito mismo ang DOF patungkol po dito at ito po ang sinasabi ng Department of Finance. Ang Fitch itself po ay sinasabi na ang negative outlook, it does not mean a downgrade is imminent. And babanggit ko na po, and I quote, Fitch also explicitly highlighted the government's decisive and proactive response to global challenges, particularly the energy shock. Measures such as expanding the policy toolkit and implementing fuel-saving strategies demonstrate agile and responsible economic management, which continues to strengthen market confidence. Aside from that, the Philippines continues to enjoy strong access to global capital markets, supported by a diversified investor base and sustained demand for its Republic of the Philippines issuances. These are clear indicators of investors' trust in the country's long-term trajectory. So yan po ang binanggit po ng DOF sa atin. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yesterday po, former presidential spokesperson Harry Roque issued a statement questioning the pronouncements of the president regarding Zaldico, saying na hindi naman daw totoo na naaresto o hindi nakadetain si Zaldico ngayon, but rather ay nagkaroon lang ng intervention with the Czech police. Ano po ang masasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ma'am, follow-up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved.
So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Thank you, Yusek. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. But what do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang sinasaad ng batas. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Milyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Kung ang akusado ang may... Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The President, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng. Ma'am, in connection dun sa kay Harry Roque naman po, you called him fake news peddler. Ano po ang, As always. ano po ang balak ng palasyo since tina-target nyo yung mga nagkakalat ng mga fake news na kasuhan? Muli, hindi kailangan mag-utos ng Pangulo sa NBI, sa PNP, o sa anumang investigating bodies patungkol sa fake news. Kapag nakita po nila at alam nila na fake news ang pinapakalat, kailangan lamang po itong imbestigahan. Okay, ma'am. On other matters po, may mga kababayan po tayong nakadetini ngayon. May isa po na nakadetini sa Kingdom of Saudi Arabia na yung isa pong na ang anak niya po ay sumulat pa kay First Lady Lisa Marcos na humihingi siya ng tulong. At ngayon naman po ay meron din tayong 3 seafarers. Originally 8 sila at yung 5 ay napalaya. Magkakasama sila sa isang barko dahil nahulihan ng cocaine ang kanilang barkong pinagsisilbihan. Ngunit yung 3 po ay naiwan sa Algeria. So ano po ang balak ng palasyo sa ating mga kababayang nakakulong sa ibang bansa at makakalaya po kaya sila sa panahon ng termo ni Pangulong Marcos? Na-i-message ko po mismo sa Secretary Hans Kakdak patungkol po dyan at kasalukuyan po ay nasa Saudi Arabia siya at malamang po ay mamomonitor po niya yung sinasabi niyo tungkol sa Saudi Arabia na kaso. Pero patungkol po dun sa 3 seafarers, nakikipag-ugnayan na rin po si Secretary Hans Kakdak sa DFA at nakausap na po niya ang pamilya ng 3 seafarers. Thank you. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Yusek, still on Zaldico, in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito and ano pong marching orders ng Pangulo sa kanila? Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigyan na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Okay. Si Senator J.V. Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, can Malacanang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence?
Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Ma'am, last na lang po. The Commission on Audit has flagged 375 million worth of confidential funds spending under Vice President Sara Duterte. Una po, anong reaksyon ng Malacanang sa findings na ito? And naniniwala po ba ang palasyo na dapat ibalik yung mga pondong questionable, na nagasto sa questionableng pamamaraan? Wala po sa palasyo kung sila'y maniniwala o hindi dahil ito po ay ruling mismo ng COA. Sila po mismo ang nagsasabi at nag-decide kung merong di umanong pondong hindi tama ang paggamit. So sila ay nagdesisyon na. Yung isa po na-dismiss ang appeal na sinampa ni Vice Presidente regarding the 73 million pesos na confidential funds at ipinababalik ito. Sa ngayon, may pangalawa, may notice of disallowance na nagkakahalaga ng 375 million din patungkol sa confidential funds. So, kung hindi maipapaliwanag ito ng head of agency, yan nga po isa pamumuno ni Vice Presidente Sara Duterte, sa kanya po ito babagsak dahil siya po ang namumuno dito. Kaya mas maganda po na maipaliwanag ito. Well, anyway, nag-decision po ang COA. Tignan naman po natin kung magkakaroon pa ng anong pang final decision dito. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, ABC. Good afternoon, Yusek. Yusek, some PUB drivers are complaining of hassles and inconvenience in claiming their cash assistance, such as long lines, missing names, and the beneficiaries list. And over the weekend, a motorcycle taxi rider died while lining up to claim his cash aid. So will the President order an easier or a more convenient way of distributing the cash aid? Yan naman po ang gusto ng Pangulo. Mabigay lahat ang kumbinyente sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag po sila ay tumatanggap ng ayuda. Ang sabi po ng DSWD ay kasalukuyan ngayon ay pinapagawa nila at inaayos na po ang digital systems na mag-a-adapt ng electronic wallet for cash aid distribution. Pending po ito for the accreditation process. Ang pakiusap lamang po natin para po dun sa mga driver na pumipila, itanong niyo po muna kung kayo ay miyembro dito sa TNVS. Nagkakaproblema po kasi dahil may mga TNVS na ang binigay lang po na record or mga pangalan ng kanilang mga drivers, let's say po ay 10,000 drivers. Yun lamang ang pinarehistro, yun lamang po ang kinikilala. Pero pagdating po sa pilahan, sasabihin nila na miyembro sila ng TNVS. So, kung meron pong nagiging kasalanan dito dahil hindi naman po basta magbibigay ng ayuda sa isang driver na hindi po naman rehistrado, kailangan nyo pong tapikin. Yung mga driver po, hindi nyo po ito kasalanan. Tapikin nyo po mismo. Yun ang mumuno sa inyong TNVS dahil baka sila mismo ang nanloloko sa gobyerno para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. So kayo po mismo ang makipag-ugnayan sa TNVS na may hawak sa inyo. Alamin nyo kung nirehistro po kayo para po kapag nakarehistro po kayo at legal po yan, hindi po kayo magkakaproblema sa pila. Yun lamang po. Kasi mukhang sa gobyerno pa na isisisi ang kakulangan at yung ibang pandaraya ng TNVS. Okay. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Ay, good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po kami regarding po dun sa naging meeting po ni Executive Secretary Recto with business groups po a few weeks ago. During po dun sa meeting na yun, nag-commit po si Secretary Recto dun sa mga business groups na
to address logistics bottlenecks, including port congestion, review on track ban hours, more efficient online transaction of documents, and lower fees charged by local governments. May update na po kaya yung mga concerned agencies dun sa naging instructions ni Secretary? Opo. Hiningi po natin mismo yung detalye kay ES Ralph Recto. At ang sabi po niya, naiintindihan niyo po talaga ang bigat na dinadala ng ating mga truck drivers at shipping operators sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya agaran pong gumawa ng hakbang sa utos na rin ni Pangulo ang si ES Ralph Recto. Ito po ang napag-usapan. Sa Marina po, 75% reduction on key regulatory fees covering permits, safety certificates, vessel registration, and accreditation. Meron din po, nabawasan din po ang annual tonnage fee to just 1 peso per gross tonnage for Philippine-registered vessels above 15 gross tonnage for 2025, payable in 2026. While vessels 15 gross tonnage and below are fully exempt. Suspended the implementation of its January issued schedule of fees and charges. Ang period starting April 20 and will remain in force for 1 year or for the duration of the state of national energy emergency unless earlier lifted or revised. With regard to Philippine Ports Authority, PPA, it slashed the roll-on, roll-off RoRo terminal fees for vehicles transporting agricultural goods to just 1 peso. This is drastic cut from the current charges ranging from 258 to 516, depending on the vehicle type. Period, effective April 10 to 2026, in place for 6 months, and may be extended or adjusted depending on the fuel prices and its impact on operations. DA and DOTR. Tollway operators have waived toll fees for Department of Agriculture accredited cargo trucks. The DA expects to generate over 100 million pesos in savings for haulers as a result of the measure. Period. For 1 month starting April 20, 2026. MMDA and LGUs. Exempted from the truck ban are vehicles transporting essential and perishable goods as well as oil tankers which may operate at any time. Yun po. So far, ang maibibigay sa ating measures para po gumaan ang daladalahin ng mga truck drivers natin at mga shipping operators. On another matter, ma'am, napag-usapan po rin po ba dun sa uplift meeting kanina kung may possible na call si Pangulo for a special session po sa Congress to discuss yung Bayanihan 3? Wala po napag-usapan kanina. Tapos, last na lang po. Yung may request na po na, pending request yung DOTR for additional 5 billion pesos to extend po yung service contracting program. Tapos recently yung OWA at DMW nagre-request rin po ng additional funding for their repatriation efforts. May discussion na po ba doon sa uplift committee kanina kung magre-request ng ang executive department sa Congress for a supplemental budget? Wala po rin ako nadinig kanina patungkol po dyan. Pero ibibigyan ko po kayo ng update if ever mapag-uusapan po yan. Thank you po. Wala nang tanong mula sa MPC, pero may mga tanong mula sa regional media. Additional questions po from Northern Mindanao at Eastern Visayas Press through the Philippine Information Agency. Unang tanong mula kay Menzi Montes ng IFM Cagayan de Oro City. Ano po ang reaksyon ng palasyo patungkol sa isang resolusyon ng Regional Development Council Northern Mindanao para sa DOE na bumili ng fuel sa Malaysia para matugunan ang fuel crisis sa bansa dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East? Una-una po, sinabi po ni Secretary Sharon Garin na there is no supply shortage. Okay? So, walang oil supply shortage. Dahil yun nga po ang gusto ng Pangulo, magtuloy-tuloy ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. So, sagot po dyan, the Philippine National Oil Company, according to Secretary Sharon Garin, is buying fuel as reserve or buffer. PNOC will evaluate, but currently PNOC is buying for the whole country that includes all regions, including Northern Mindanao.
Katulad po ng sinabi ng Pangulo, lahat po ng suggestion ay dapat na mapag-aralan at kung makakabuti sa ating bansa ay maaari pong gawin. Pangalawang tanong mula kay Michael Navarro ng Mindanao News Express. Bakit nakatuon ang pamahalaan sa impeachment ni Inday Sara at hindi sa billions na pondo sa flood control project? Nasaan ang mga resulta ng investigasyon gayong si PBBM ang nagpasimulang magpahayag nito? Kung malalaman po niya at medyo updated po sana sila sa ating mga inuulat dito, nakita po nila kung papaano kumikilos ngayon ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, pati po ang DOJ. Patuloy po na nagkakaroon ng paghihiring, patuloy po ang pagkakaroon ng preliminary investigations. So, patungkol po ito sa mga maanumalyang flood control projects. So, tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga dito. Ang patungkol po doon sa bakit tinututukan ng pamahalaan, hindi po ang palasyo, hindi po ang Pangulo ang tumututok sa impeachment proceedings laban dito kay Vice Presidente. Ito po ay trabaho ng Kongreso. At ang Kongreso po, sila po ang may authority na duminig kung meron mang issue tungkol sa mga impeachable offense na nagawa di umano ng isang impeachable officer. So hindi po ibig sabihin na merong tayong issue about flood control projects ay iiwanan na yung mga ibang anomalya. Kasi ang ibig sabihin niyan, pag ganyan palagi, so ang ibig ba na lahat na rin ng kaso sa korte ay wag nang dinggin at tumutok na lamang sa flood control projects. Hindi po yata ganun dapat. Next question mula kay Rudit Tagima Cruz ng DXDB Malaybalay. Oil smugglers have surfaced during the fuel crisis. How does the government address this issue? Nakausap po natin mismo ang pamunuan ng BOC at sinabi po nila na sila ay mayroong Oil Inventory Task Force. Ito pong Oil Inventory Task Force ay kasama rin po at nagtatrabaho kasama ang DOE at ang BIR upang i-monitor po at ma-check yung inventory levels ng oil products from importation, storage in depots, and sale at gasoline stations. Dito po kasi makikita nila kung may lumalabag ng mga gasoline, pamunuan ng gasoline stations para makita kung merong mga oil na na-smuggle. Ginagamit po nila yung tinatawag nilang fuel marking programs. So kapag ka daw wala pong check na nakita, ang presumption po nito, yung fuel ay smuggled. And it will be subject to forfeiture. So sa ngayon po, ginagamit nila itong fuel marking checks at inspections. Kasama na rin po dito ang grupo ng katulad po ng Highway Patrol Group, Coast Guard, and even local governments. Mula naman po sa Eastern Visayas Press, Joey Gabieta ng Leyte Summer Daily Express. How would you interpret the recent improvement in President Marcos Jr.'s approval ratings? Magandang nakikita po at nararamdaman ng mga kababayan natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Ngunit muli, sasabihin po natin, ang Pangulo, tumaas man ang kanyang approval rating, bumaba man ang approval rating, patuloy po magtatrabaho ang Pangulo. Hindi po siya maaapektuhan ng negatibo, positibo na mga approval rating. Pero nagpapasalamat na rin po tayong lahat dahil nakikita nila kung sino ba talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung mga nagbabakasyon. Next question kay Jaime Gravador ng K5 News. Matapos ang pag-expire ng aplikasyon para sa amnesty program ng pamahalaan, marami pa rin umanong mga dating rebelde ang hindi nakapag-avail, ngunit naisa ng makasali. May plano po ba ang gobyerno na muling buksan o i-re-implement ang amnesty program? Sa issue pong yan ay minabuti po natin makausap si Attorney Serme Ayuyaw ng National Amnesty Commission. So, dito po ang sabi po ni Commissioner Ayuyaw, although nag-expire na yung window period para sa aplikasyon for amnesty nung nakaraang buwan, March, so nag-request po ang NTF-ELCAC, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ng 2 taong extension para sa aplikasyon. Sa ngayon po, nakikipag-coordinate po ang sila sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs or ODESLA. At ang request na po ito ay nandito na po sa office po ni Executive Secretary.
Yan po ang huling tanong mula sa Northern Mindanao at Eastern Visayas Press. May pahabol na tanong mula sa MPC, Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. May kapalit na po si Secretary Galvez. Okay. Meron po tayong announcement. This will be our statement, and I quote, President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed former Interior and Local Government Secretary Mel Senen Sarmiento as the new Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, succeeding retired General Carlito G. Galvez Jr., who has stepped down after years of dedicated service to the country's peace agenda. The President extends his deepest gratitude to General Galvez for his steadfast leadership of OPAPRU, particularly in advancing the implementation of signed peace agreements and sustaining the gains of the Bangsamoro transition. His contributions, first as a soldier and later as a peace negotiator and advisor, reflect a lifetime of service to the Republic, and the nation owes him a profound debt. Secretary Sarmiento's appointment marks a natural progression of the country's peace work, with security and normalization milestones largely in place. The process now enters a phase that calls for civilian leadership, centered on reconciliation, local governance, and socio-economic reintegration. This is especially vital in the Bangsamoro as it moves toward its first parliamentary elections and the full realization of the comprehensive agreement. And Secretary Sarmiento's background in local government and public administration equips him well for the task. The administration reaffirms its abiding commitment to a just and lasting peace and calls on all peace partners, stakeholders, and communities to stand with Secretary Sarmiento as he takes up his vital work. End of quote. Thank you.